Ngayong Lunes Santo, patuloy ang pagdating ng mga biyahero sa mga sakayan pa probinsya tulad ng mga Pantalan. Sa Batangas Port, may ilang biyahe ng fully booked. May ulat on the spot si Bam Alegre. Bam! Ravi, kung walk-in chance passenger dito sa Batangas Port ay nananatiling limitado yung mga slots na maaari nyo makuha at depende pa yan sa biyahe. Sa website ng Philippine Ports Authority ay limitado na nga yung mga ganitong slots para sa mga biyaheng dagat. Fully booked na yung biyaheng Romblon, Sibuyan Island at Rojas City. As of 9:30 a.m., iisa na lang ang available na slot sa biyaheng Coron, Palawan at Oldiongan, Romblon. 2 pa sa Katiklan, sa Aklan at 5 sa Puerto Galera. Marami pang available na slot sa biyaheng Calapan, Oriental, Mindoro. Nananatili ang mahigpit na seguridad sa Batangas Port. May mga help desk din na nakaantabay para sa mga pasahero. Ang mga dumarating na pasahero kailangan may QR code para digital na ang transaction at maiwasan ang pila. Ito ang tinatawag na ORAS o Online Reservation Assistance System. Kung wala pang online reservation, may QR code na maaaring iscan para doon na mag-book. Kung walang data o kaya online access, may pila rin sa harap ng Pantalan para sa passenger assistance. May ilang pasahero na ngayon na sinamantala ang magbakasyon naman sa Puerto Galera. Sa halip na sumabay sa mismong holiday, pakinggan natin yung pahayag ng ilan sa mga turista na ito. Sobrang dami ngayong mga pumupunta sa Puerto Galera. Ang dami rin namin nakasabay kahapon ng madaling araw. Masaya, medyo nagka-close po kami kahit nagpa-plastikan lang po kami. Medyo pasok naman sa budget kahit paano, kahit na holiday tsaka tumataas yung presyo ng gas. Ravi, sa estimate ng Philippine Ports Authority ay nabawasan ng 10% yung mga pasahero ngayong taon kumpara nung nakaraang taon yan dahil na rin marahil daw sa epekto rin ng oil price hike. Dito sa ating likuran, ito makikita ninyo yung passenger assistance para dito sa bagong sistema na tinatawag na ORAS. Rafi? Bam, paano matitiyak ng pamunuan ng Batangas Port na makakabiyahe yung lahat ng pasahero? Iniwasan nila yung talagang chance passenger na pupunta ka rito walang katiyakan kung may masasakyan ka, mag-overnight ka ng matagal. So isa sa sentro dito nga itong bagong policy na to na may digitization, yung oras na sa tulong ng QR code and doon sa website malalaman mo kung anong mga biyahe yung available sa'yo. And once meron ka nung QR code na yon, confirmation na mayroon kang slot na ma-avail. Pagdating sa ticketing counter, mas swabe na yung transaction. Ibig sabihin, may nakalaan na slot sa'yo, hindi yung nagbabakasakali ka na walang masasakyan. At kumusta naman ang panahon dyan ngayon, Bam? Maalinsangan ngayon dito sa Batangas Port. Kaya nga itong passenger assistance desk na nasa ating likuran ay ililipat na dito sa loob matapos yung inspection ng PPA kasi nga mainit para sa mga pasahero. No? So at least kahit habang pinoproseso nila yung kanilang biyahe, at least aircon sana. Rafi. Okay, maraming salamat, Bam Alegre. Fully booked na rin ang ilang biyaheng pa Bicol sa ilang bus terminal sa Cubao, Quezon City. Pwede raw mag-chance passenger pero kailangan lang habaan ng pasensya. Balitang hatid ni James Agustin. Naglib na sa trabaho si Jenny Rose para makauwi sa Panganiban, Camarines Norte ngayong Lunes Santo. Ang problema, wala na siya makuhang ticket para sa air-conditioned bus. Hintay talaga. Para makauwi lang. Gano'n po kahirap kumuha ng ticket niya? Hindi, not sure po. Kasi last year po kasi mabilis lang eh. Si Rosana napauwi ng Manglabo, Camarines Norte alas 4 ng hapon pa narito sa bus terminal. Matyaga rin siya naghihintay para makakuha ng ticket. Wala na po akong nakuha ang ticket gawa ng nagpapareserve ako ng pizza 13. April 3 nang available. Hindi kailangan ng chance passenger. Ay magtsatsaga, malapit na kami makasakay. Isang bus na lang. Kasama naman naghihintay ni Corazon ng kanyang asawa, anak at 2 apo. Kagabi pa sila nagbabakasakali na makabiyahe. Mahirap kasi wala pa kaming tulog. Oh. Nakaupo lang kami rito, naghihintay kami pila. Masusulit din. Kasi walang mga pasok yung mga apo ko. Walang pa. Tapos, walang trabaho yung anak ko. Ayon sa pamunuan ng bus terminal, fully booked na ang biyahe ng air-conditioned buses patungong Daet, Camarines Norte hanggang April 4. Fully booked na rin ang mga biyahe pa Albay at Camarines Sur hanggang April 2, air-conditioned o non-air-conditioned buses man. Pero wag daw mag-alala mga chance passenger dahil may masasakyan naman sila.
Yun nga lang hintayan talaga sa pila. May mga extra buses po tayo para sa mga walk-in. Katulad po ng mga nakapila na yan. Yan po ay sasakay natin dito sa ating mga nadating na bus. Mga extra na po yan. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bukas na ang bahagi ng Cavitex C5 Road sa bahagi ng Parañaque hanggang Taguig. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, makababawas ito ng oras ng biyahe para sa tinatayang 36,000 motorista. Anya, ang dating 1 hanggat 1.5 oras sa pagitan ng dalawang lungsod, kaya na ng 15 minuto dahil sa binuksang kalsada. Malaking tulong daw ito lalo't maraming bibiyahe ngayong Semana Santa. Sa ngayon, wala munang babayarang toll sa nasabing segment ng Cavitex C5 Road. Toll-free ito buong Abril. Mula ngayon hanggang end of April, toll-free ngayon muna dito. At para naman mapagbigyan ng ating mga kababayan na dumadaan dito. Ngayong Lunes Santo, asahang magiging mainit at maalinsangan ng panahon ayon sa Pag-asa. Walang bagyo o low pressure area na namamataan sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility. Ridge ng high pressure area ang nakaapekto ngayon sa Northern Luzon. Posible pa rin sa ilang lugar ang mga local thunderstorm. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, ilang panig ng Benguet, Zambales, Mindoro, Quezon Province, Bicol Region, Visayas at Mindanao ang posibleng magkaroon ng light to moderate rains. Ayon sa Pag-asa, posibleng pumalo sa 40 degrees Celsius ang heat index o damang init sa Dagupan, Pangasinan, San Jose Occidental, Mindoro, La Carlota, Negros Occidental, Zamboanga City at sa Cotabato City. 39 degrees Celsius naman sa Bacnotan, La Union, Tuguegarao, Cagayan, Muñoz, Nueva Ecija, Camiling, Tarlac, Legazpi, Albay, Iloilo City, Dumangas, Iloilo at sa Borongan, Eastern Samar. Posibleng umabot sa 37 degrees Celsius ang heat index ngayong araw dito sa Quezon City. 3 beses nagkaroon ng lava fountaining ang Bulkang Mayon kagabi. Naitalayan ng T-Box pasado alas 9 bandang mag-alas 10 at pasado alas 10:30. Nakalikha raw ang mga pagsaboy ng lava ng ash clouds sa bulkan na may taas na 200 hanggang 600 metro. Sa tala ng T-Box, nasa ika-84 ng magkakasunod na araw ng effusive eruption ang Mayon na nagre-resulta sa pagbubuga nito ng lava, bato at pyroclastic density currents o uson. Sa nakalipas na 24 oras, umaabot na sa 173 volcanic earthquakes ang naitala ng bulkan, mahigit 200 rockfall, 1 uson at mahigit 2,000 toneladang asupre o sulfur dioxide. Nananatiling nasa alert level 3 ang Mayon. Bawal pasukin ni numan ang 6-kilometer radius permanent danger zone ng bulkan. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang 5 pulis matapos tambangan ng kanilang police mobile sa Sharifagwak, Maguindanao del Sur. Base sa investigasyon ng pulisya, pabalik na mula sa pagpapatrolya ang mga membro ng 2nd Provincial Mobile Force Company nang tambangan sila sa Barangay Mother Poblacion nitong Sabado ng gabi. Ayon sa isa sa mga nakaligtas, nagkaroon ng pagsabog at kasunod nito'y pinagbabaril na sila ng armadong grupo. Dead on arrival sa ospital ang 5 biktima habang sugatan ang 3 nilang kasama. Ipinag-utos na ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates ang agresibong paghahanap sa mga nasa likod ng pananambang. Kinundina na rin ng Chief Minister ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at ng National Police Commission ang insidente. May persons of interest na sa pananambang ang pulisya. Kabilang sa mga tinitinang motibo sa krimen ay paghihiganti. Isang patay sa pamamaril ng isang security guard sa Cebu City. Base sa investigasyon, nakaupo sa gilid ng kalsada ang 2 lalaki nang barilin sila ng 48 anyos na suspect. Patay ang isa sa mga biktima habang sugatan ang isa pa. Nahuli kalaunan ng lalaking namaril at nabawi sa kanya ang service firearm na ginamit umano sa krimen. Ayon sa pulisya, lagi umunong binubuli ng 2 biktima ang suspect. Walang pahayag ang namaril. Nakuna ng CCTV ang 3 babaeng yan sa labas ng isang opisina sa Barangay 171 sa Caloocan nitong Biyernes. Huminto sila sa harap ng halaman na pitogo na ginagamit sa palaspas. Maya-maya, tinutol ng isa sa kanila ang ilang dahon gamit ang dalang kutsilyo. At saka ibinigay sa kanyang mga kasama na nagtago naman ng mga ito sa dala nilang sako. Umalis sila nang mapansing may tao sa loob ng opisina. Sa pagmamadali, naiwan pa ng isa sa mga babae ang kanyang tumbler o inuman ng tubig.
Inireport na ng may-ari sa Homeowners Association ang insidente ng pagnanakaw. Nasa 20 pamilya ang apektado sa magkahiwalay na insidente ng sunog sa Valenzuela. Isang karinderya rin ang nasunog. Balitang hatid ni James Agustin. Ganito kalaking apoy ang bumulabog sa mga residente ng Samaca Compound sa Barangay Bagbagin, Valenzuela City. Pasado alas 9 kagabi. May punto pang maririnig ang malakas na pagsabog. Napatakbo ang ilang residente. Iniakyat ng Bureau of Fire Protection na ikalawang alarma. 29 na fire truck ang rumisponde. Ang pamilya ni Geraldine iilang damit at appliances lang ang naisalba. Patulog na raw sila na mangyari ang sunog. Narinig ko na lang yung boses ng kapitbahay namin may sunog po Paglabas ko po, malakas na po Kasi ito lang po yung bahay nung nasunog. Ito po yung bahay namin Tumpok na po talaga Sobrang hirap kasi pangalawang beses na po ito Kaya nakakaano rin po, nakakatrauma. 2 residente ang nasugatan kabilang na si June na nagtamo ng paso sa braso at mga sugat sa siko at binti. Ginamot siya ng medic. Umakyat ako sa 3rd floor. Wala na, malakas na yung apoy. Nagdala ko ng fire extinguisher kasi mayroon kaming sariling fire extinguisher Di na kaya. Tapos binuksan ko yung mga hose kasi mayroong hose doon sa mga sa 2nd floor. Binuksan ko, di na kaya yung apoy. Kung anumang mga gamit na di na kaya isa-isa dampot, ay iniwan lang namin. Ayun, pagdating ng mga ilang minuto, tupok ng bahay namin. Napula ang sunog matapos sa mahigit 1 oras. Ayon sa BFP, natupok ang 13 bahay. Apektado ang 19 na pamilya, katumbas ng halos 60 individual. Iniimbestigahan pa raw ng BFP ang sanhi ng apoy. Made of light materials po yung houses dito Inaalam pa ng mga otoridad ang kabuuang halaga ng pinsala sa ari-arian. Sa Barangay Maysan, tinupok din ng apoy ang 2 palapag na bahay na may karinderya. Pasado alas 12:30 ng madaling araw. Umabot sa unang alarma ang sunog. Kinilangang rumisponde ang 6 na fire truck. Sumigaw po yung may-ari ng tindahan na may umuusok. Kaya po tumakbo agad ako ng 3S. Tapos pag namin, lumakas na. Galing sa kayo, Super Kalan. Lumakas yung apoy ng Super Kalan. Tapos biglang kumalat na po yung usok. Nakaligtas ang 2 pamilya na nakatira roon. Kabilang ng may-ari ng bahay at ang umuupa sa karinderya. Okay naman po. Kaso walang nasalba Nakalabas sila pero malakas na yung apoy. Nadamay rin sa sunog ang nakaparadong sasakyan sa garahe at isang motorsiklo. Napula ang apoy matapos ang halos 1 oras. Iniimbestigahan pa ng BFP ang sanhi ng apoy. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ready, set, Monday na mga mare at pare. Up for another triathlon daw si Asia's multimedia star Alden Richards. Dream come true para kay Alden ang sinalihan niyang karera recently sa Davao City. At goal niya raw na i-level up pa ang kanyang triathlete journey. Chika yan ni Alden sa kick-off event ng supporters niyang A-Team community sa Quezon City. Days after ng pagsalang niya sa isa ring karera, nag-unwind naman si ex-PBB housemate Vince Maristella sa Rizal with his fans. Sari-sari ang kanilang ipinagdiwang, kabilang ang belated birthday bash ng Sparkle artist. At chika ni Vince, plano niyang ituloy ang kanyang training para sumali ulit sa isa pang fitness race competition. Sa Quezon City naman, nakipag-bonding with her fans, si PBB Celebrity Collab Edition 2.0 Kapuso Big Winner Caprice Cayetano. Full of games and surprises ang event na hosted by Sparkle artist Izaul. Thankful naman si Caprice sa unending support ng kanyang fans.